Sa unang pagkakataon matapos ang COVID-19 pandemic, muling pipili ang ating mga kababayan ng mga lokal na opisyal para sa barangay at sangguniang kabataan. At kabilang sa mga maagang bumoto ngayong araw ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mahigpit na paalala laban sa mga nagbebenta at bumibili ng mga boto. Ang sentro na balita mula kay Kenneth Pasyente live. Angelique, huwag magpapadala sa mga kandidatong bumibili ng boto. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong barangay at SK elections. Sa pakikibahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa BSKE 2023, nagpaalala ito sa publiko na huwag masilaw sa ilang kandidato na sangkot sa vote buying. Ayon sa punong ehekutibo, karapatan ng bawat botante na pumili sa kung sino ang magsisilbi sa kanilang mga komunidad nang hindi naaapektuhan ang kanilang pagpili dahil sa kaukulang halaga ng pera. Huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng BSKE, partikular na ang mga maluluklok na mga opisyal. Ito kasi anya ang unang tumutugon sa mga problema sa komunidad, kaya marapat lamang na ang mga tapat na individual ang mahalal. Nakakalungkot din anya na may ilang nais maupo sa pwesto pero hindi patas lumaban. Kaya tiniyak ng Pangulo, tinutugunan ng pamahalaan ang vote buying sa tulong ng pulisya at COMELEC. Pagka makatanggap kami ng report, pinapupuntahan ko kagad ng pulis at saka ng COMELEC, especially in the hotspot areas. One of the we will do our part as the government. We will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow the use of vote buying as a part of the campaign. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos Jr. na importante ang resulta ng barangay elections dahil posible anya itong magkaroon ng malaking epekto sa midterm elections pati na sa mga politiko na tatakbo sa national level. Isa na rin daw ito sa dahilan kaya madalas ay nagiging mainit ang barangay elections. Alam naman natin ang sistema that I always say that as a national politician, I always say that of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko. Napakahalaga ang resulta ng barangay election. Dakong alas 7 ng umaga kanina nang dumating ang Pangulo sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte para bumoto. Isa siya sa mga maagang dumating para makibahagi sa BSKE. Naging mabilis at maayos ang pagboto ng Pangulo. 5 minuto lang nang matapos itong puna ng kanyang balota. Bumoto rin kanina sa Calayab Elementary School sa Lawag City si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang pipiliin nilang kandidato will determine how efficient the services of the government arrive to the ground dito sa barangay level. So napaka-importante talaga. Angelique, tinatayang nasa 600,000 yung mga registered voters dito sa Ilocos Norte at tinatayang nasa 9,000 naman yung mga posisyon na kailangang punan. Angelique. Okay, so kamusta naman ang voter turnout dyan sa Batac, sa Ilocos Norte? Sa ngayon, Angelique, nakikipag-ugnayan pa tayo sa local COMELEC ng Ilocos Norte at sa ngayon, wala pa tayong data sa kung kamusta itong voters turnout. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Pasyente.